Yung Diyos na kinikilala natin sa Biblia, nanganak yun eh. Ang ipinanganak niya, ang Panginoong Jesus. Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ayon. Ang Panginoong Jesus nagsasabi, sasaysayin ko ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Yung iglesia ni Manalo sa Guagua. Bakit mga anak ang Diyos? Ang nanganak si Maria, hindi ang Diyos. Dahil ang lalaki hindi nanganganak. Sabi ko sa pastor, kakapraso pala, alam mo eh. Akala mo, ang nanganganak lang, babae. Mali ka. Kahit sa espiritual, kahit sa material, may lalaki nanganganak. Ito yung isa. Basahin natin, kapatid na Daniel. Ito po, the biology of seahorses, reproduction. The male seahorse rather than the female becomes pregnant. This unusual mode of reproduction is the most extreme form of male parental care yet discovered, although it arises from a general bias towards paternal care among fishes. Yan, tingnan ninyo yung seahorse, ang tawag doon seahorse, isang isdang dagat, yung lalaki ang nanganganak, yung lalaki nagbubuntis. Pakita nga natin yung paano kung manganak yung seahorse. Ito po. Ayan. Ang nagbubuntis, yung seahorse, yung lalaki, hindi yung babae. Kaya, hindi imposibleng ang lalaki manganak. Ang Diyos pa. Ipinanganak niya nga si Kristo Kasi ang umpisa, dun sa 1:18 ng Juan, ang nakalagay sa Grego, monogenes theos. Theon o deis, eoraken popote, monogenes theos. Pag isasalin mo po sa Tagalog yan, ang bugtong na Diyos. Yung bugtong na Diyos nasa sinapupunan ng Ama. Dumating ang panahon, ipinanganak siya ng Ama. Ang nanganak kay Kristo, yung kanyang espiritu, ipinanganak yun ng Ama. Ang ipinanganak ni Maria, yung katawang tao. Kasi ang sabi sa 1:14, basahin muna natin ang 1:14. At nagkatawang tao ang verbo. Nagkatawang tao. Hindi nga tao. Ano ba yung verbo? 1:1 hanggang 3. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin nang pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ang liwaliwanag, nang pasimula siya ang berbo. Tinatawag ang kanyang pangalan, berbo. Nung nandoon pa siya sa sinapupunan ng Ama. Nang pasimula, yung pasimula ng berbo, nasa sinapupunan siya ng Ama. Ang berbo sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Nakikita nyo ba mga kapatid sa inyong screen? Ang berbo ay Diyos. Yung berbong nasa sinapupunan ng Ama, ipinanganak niya. No? Ang katunayan, 1:5 ng Hebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Sabi nung Ama, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Di ang nanganak ang Ama. Kailan yung ngayon na ipinanganak siya nung Ama? Kasi nung umpisa, berbo siya, nasa sinapupunan ng Ama. Alam niyo mga kapatid, ang pakahulugan ng iglesia ni Manalo doon sa berbo. Yung berbo kasalita yun. Plano yon, plano. Kalokohan yon. Wala sa Biblia yon.
Yung berbo, pangalan yon nung anak ng Diyos na nasa sinapupunan niya. Basahin natin ang Apokalipsis 19:13. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Ayun, meron pong kasiyangaan yan, merong kalagayan. Nasa sinapupunan siya ng Ama, tinatawag ang kanyang pangalan, Verbo ng Diyos. Pangalan yung berbo, kung ano-ano binibigay niyong kahulugan. Ang berbo, pangalan nung nasa sinapupunan ng Diyos. Ipinanganak ngayon ng Diyos. Kaya ang sabi dun sa Hebreo, 1:5, kanino sa anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli, ako'y magiging kanyang ama, siya'y magiging aking anak. Kaya siya ipinanganak ng Diyos. Kailan ba siya pinanganak? Tao ba yan? Kailan pinanganak yan? 17:5-24 ng Juan, kapatid na Daniel. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Bago pa pala ginawa ang universo, niluwalhati na ng Ama yung anak. Sabi niya sa Ama, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo. Past tense, ha? Sabi ng mga iglesia ni Manalo, wala pa hindi pa umiiral, plano pa lang. Anong plano? Nagtamo na nga ng glory, of the glory I had with thee before the world was. Glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Wala pang mundo, pinanganak na ng Diyos yung anak. Ang liwa-liwanag, ano? Ipinanganak na siya, wala pa sa libutan. 24, kapatid na Daniel. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Bago pa natatag ang mundo, ang universo, naipanganak na siya ng Ama. Ang sabi dun sa Cebuano, Amahan, buot ko nga kadto usab nga mga gitugyan mo kanako, may uban kanako kung asa ako, aron sila makakita sa akong himaya, nga imong gihatag kanako, kay ikaw na higugma kanako sa wala pa matukod ang kalibutan. Igpa buri ko. Kingding binye mo kanako, kaya bekula, nung luko ka rin. Bang akit daing ligaya, binye mo kanako, uling liguran mo ko ba yung mela langing yato. Liwa-liwanag, oh. Wala pang sanlibutan. Pinanganak na ng Ama ang Panginoon Kristo. Kaya po, ang Panginoon Kristo, anak ng Diyos, kasi ipinanganak ng Diyos yung kanyang kalagayang espiritu. Ang ipinanganak naman ni Maria, yung katawang tao kung saan mananahan yung anak ng Diyos na espiritu. Kaya po si Maria may ipinanganak. Ang ipinanganak niya, yung katawan ng tatahanan noong anak ng Diyos na espiritu. Basahin po natin ang Hebreo 10, versikulo 5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayon, pagpasok niya sa sanlibutan. Bakit? Hindi siya dito nag-umpisa sa sanlibutan eh. Ipinanganak na siya ng Ama bago pa ilikhain ang sanlibutan. Nung dumating yung panahong magkakatawan tao siya, pagpasok niya sa sanlibutan, sinabi niya, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Aling katawan yon? Yung katawang tao na ipinagbuntis ni Maria. Ito hindi naintindihan ng Iglesia ni Manalo. Kaya ang birada si Kristo raw tao. Dahil ipinanganak daw ni Maria. Wala pang sanlibutan, pinanganak na ng Diyos Ama yan eh. Dahil nasa sinapupunan ng Ama, ang tawag sa kanya, Verbo Monogenes Theos. Bugtong na Diyos, Monogenes Theos.
Kahit sangguniin nyo yung mga eksperto sa Grego, ang tawag kay Kristo na nasa sinapupunan pa na siya ng Ama, ang tawag sa kanya, bugtong na Diyos, monogenes Theos. Kaya sa sinapupunan pa lang, Diyos na siya eh. Ipinanganak ngayon. Ang nanganak ang Ama.